Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po sa daling lumukod at manalangin. Aming Ama, aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pagkakataong ito, Panginoon, na niloob mo na kami magkatipid sa iyong banal na tahanan upang kami, O Panginoon, ay pagtuloy na makapagpulit ng magpasalamat sa ilahi ng pangalan. Salamat din sa iyo, O Diyos, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa akin. Ganiloob mo, Panginoon, at ako ay yung magamit bilang mensahero para sa iyong mga anak at para din sa akin, O Panginoon. Buksan mo na, O Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Ang aming mga pakinig, O Panginoon, at matanggap namin ang mensahe ng buhay na nais mong ikarating sa bawat isa sa amin. Dagdag mo na, O Panginoon, ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Na matanggap namin, O Panginoon, ang bawat salita na nais mong ipagkaloob sa amin. Bilang aming kalakasan ng aming buhay pisikal at lalo higit ang Panginoon ng aming buhay spiritual. O Panginoon, samahan mo po ang iyong abang lingkod na ma-deliver, O Panginoon, ang mensahe na ninanais mo na aming mapagsalusaluhan ngayong gabi. O Panginoon, ito po ang aming nalamin at inaasahan na aming sinanggap sa tanging pangalan ng Jesus namin, Panginoon, at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Tayo po ay sandaling tumayo habang binabasa ang ating talatang pagbubulay-bulayan. Ito po ay makikita sa Hebreo 35 hanggang 39. Kaya po kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat ang ganito ang dakilang gantimpala, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwag. Ang paglilito ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya ay tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi kayo kabilang sa mga tumalikod at napahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayon na niligtas. Amen. Keeping our faith alive, ang ating po. Mga kapatid, bakit po ba tayo ay narito ngayon? Sagutin mo na rin po. We all want to keep our faith alive, di po ba? Lahat po tayo ang magsasabing amen. Amen. At na we're all here because of our faith to keep it alive. At ito po ay isang way para ma-keep natin alive ang ating pananampalataya. Kung tayo po ay totoong alive, tayo po ay masigla, natural, tayo po ay masaya. Kapag po sa amin nakikita po hindi masaya, o kinakansok. Ayan. Parang puro alive na po. Tulad po ng pagiging isang magulang, tayo po ay nagbabata ng napakaraming mga pagsubok. Habang lumalaki ang ating mga anak, ay iba't ibang uri ng suliranin ang ating kakaharapin. Ngunit ang dahil sa ating pagmamahal, sa ating dakilang pagmamahal sa ating mga anak, ay hindi tayo tumitigil sa pagbabantay sa pagsasakatuparan ng mga bagay for the sake of our children. We never give up because we love our children. Dahil po dyan, we all know that we were all doing good things because of our faith. At hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. At kung tayo ay nakikitaan ng mga hindi sa ating mga labi, is because, sabi nga po ng isang awit, with Christ in our vessel, we can smile at the storm. Kahit po gaano
nga po kahit po kasalubong nila yung signal number 3, nandun kasama naman po nila si Lord dun sa sa barko, sa vessel nila, ay hindi po sila lulubog. Kaya po nila lumakad sa ibabaw ng tubig dahil kasama nila si Kristo. At patuloy na nagsusumikap, magpapataya sa panalangin, mga gawain banal at naaayon sa kanyang banal na kalooban. Marami po mga camps, mga tinig, malalaking bato. Kasama namin po yung magagandang teleserye na ating binabantayan sa ating television. Mga bagay na ginagamit ng Diablo upang tayo ay malinlang, to delay our growth, and sometimes to kill our faith. Faith is like human. We need to eat good food, to maintain good health, take vitamins, exercises, keep us alive and thinking. Same with our faith, with our spiritual life. We need to feed our heart, our mind, our soul, with Holy Scriptures. Invite the Holy Spirit to guide us and stay with us and lead us always. Dahil ang panatag po ay hindi na mamahinga. 24 hours daw po ay gising. Dahil po usually 8 hours or more than 8 hours a day tayo natutulog. Meaning, pag tayo natutulog, itinagawin lang natin sa ating Panginoon ang ating mga buhay. Pakibantayan tayo hanggang sa kinabukasan. Kaya po ang sabi ay manalangin tayo walang pati, pray without ceasing, para malabanan natin ang tukso at manahan sa atin ang Espiritu Santo to keep our faith alive, buhay, gumagalaw at dumarami. What will happen to us if we keep our faith alive? Sabi po sa Luke 21:19, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sa pag-akbang natin sa mga camps o pagsalungat natin sa takbo ng mundo, sa pag-exercise natin sa ating pananampalataya na lumayo sa mga bagay na masama, what will happen to us? Ano po ang mangyayari sa atin? Sabi po dito sa Marcos 13:13, kapoponan kayo ng lahat ng gaya sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sinabi po tayo ay makararanas ng pagtitiis. It will be painful to keep our faith alive. Kaya ba natin ito? Kaya mo ba ito? Kaya mo ba? Kaya mo ba ito? Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 1:8, kayo'y aalalayan niya hanggang wakas upang matagpuan niya ngayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. At ano po ang pwede natin gawin? Sabi po dito sa Ikalawang Timoteo 1:13-14, gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, kaya mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanahan sa atin, ingatan